kaginhawaan, kapahayagan at kami ito ay magamit sa pang-araw-araw natin buhay. Maraming salamat naman sa buhay ni Pastor Leo. Talagang natin ng Pastor Leo. Praise God. Tunay nga, napaabuti ng Panginoon. Okay? At hindi po tayo mapapagod sa pagsamba ng ating Panginoon. Okay? Tayo nalangin. Lord, maraming salamat sa magandang pag-ibig sa amin. We welcome you, Father God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome the Holy Host of angels in our midst. Salamat dahil ang aming buhay ay nilikaw kami upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ayan mo, Diyos, na sa oras na ito, na habang inihayag ang iyong salita, ang iyong Santo Espiritu ang magturo sa amin upang maunawaan namin lalo ang mensahe mo sa pangalan ni Jesus. At maraming salamat dahil ang iyong Santo Espiritu ang siyang dakila namin guro. Habang inihayag ang iyong salita, Lord, dalangin ko dumaloy ang kagalingan, ang pag-asa, ang himala, sa lahat ng naaabot ng mensahe ito sa pangalan ni Jesus. And Lord, I give you the praise, I give you the glory. In Jesus' name is we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay magdiwang ng ika-6 na anniversary sa lugar na ito. Amen. 100 lang po ang ating indicator o ating paglingkuran. Tayo lahat tayo maglilingkod sa kanila. Babakayin natin sila. Amen. At mayroon po tayong guest speaker na magsasalita. I believe lahat ng ating mga gagastusin ay nakahanda na. Amen. Kasi ang Diyos naman natin kaya nagpo-provide sa atin. Kaya November 26, mga kaklase nyo, invite nyo. At sila, mayroon ka ma-invite na ka-work mo, pwede. Kaya tatlo, bilang na lahat ang mga dadalaw dito. Amen. At i-prepare natin ito ng maganda. Dahil tayong pagkain sa mga guest, sa mga attendees natin. Kaya, glory to God, na umabot tayo ng 6 years. Pagkaman, hindi pa tayo nagkakaroon ng breakthrough sa mga sumasamba sa atin. At yun po ang lagi natin hinihintay. Yun ang lagi natin pinanampalatayanan na ang Diyos ang siyang magdadala ng maraming kaluluwa sa lugar natin. Amen? Para tayong si Pedro na nanghuli ng isda. Wala siyang nahuli, pero ano sabi ng Panginoon? Itapon mo ang lambat sa kanan. Sabi ni Pedro, ginawa na namin ang lahat ng paraan para makahuli ng isda. Ngunit, sinabi mo, gagawin namin. Kaya doon po tayo sa sinabi ng Panginoon. Amen? Sinabi ng Panginoon na I do believe na ang church natin ay pinalalawak ng Panginoon. By next year, ang mission natin ay Amerika. Pagkano na po yan? Pupunta ang church natin sa Amerika. 6 months lang yan, 6 months. I do believe na may mga kaluluwang nakaprepare doon ng Panginoon. Napakalaki ng Amerika, 53 states. Pero ang lugar na yan ay pangaral natin yung the God of all grace. Na si Jesus lang ang ating pinaka-master teacher sa buhay natin, sa church natin. Ang ginagawa ni Jesus, ang gagawin ng Jesus, ang tinapos na gawa ni Jesus. Minsan hindi pa ganang popular kasi nasanay maraming tao makinig sa whole gospel. Para kakaiba sa kanila yung ang Diyos lang ang kikilos sa ating mga buhay. Parang lahat by faith na lang. Pero I do believe na sa ating pananampalataya, inilit tayo ng Panginoon doon sa mga gagawin natin. Amen?
Kasi hindi naman sinasabi ng Panginoon na wala na tayong gagawin. Pero ang number one sa atin, pananampalataya. Dahil tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. We walk by faith, not by sight, nor by feelings. At sinabi ng kaaway ng mga negative sa buhay natin. Kasi ang mundo ito, punong-puno ng negative eh. Kaya sa hanap buhay, di ba? Isa pag nagtitinda ka, gusto ng demonyo sasabihin mo, matumal. Sa resort, gusto ng diablo na maniwala ka doon sa walang nagbubog. Pero tayo, hindi yan ang bukang bibig natin. Ang Diyos, siya magdadala ng maraming booking sa resort, siya magdadala ng maraming tao sa ating mga negosyo. Amen? Kasi yun po yung faith. At yun po pag-aaralan natin sa umagang ito. At ito po yung topic natin. Switch on your switch. Switch on your switch. Ang switch po ay pinipindot yan pag madilim. Pag dumidilim ng lugar. Tulad ng lugar na yan. O no, pindutin mo nga ito. Ito sa baba, sa gilid. Kabila. Kabilang sa yan. O yan, tingnan niyo po. Madilim. Pero pag sinindihan natin, sindi. Ayan, lumiwanag. Yun po ang kahalagaan ng switch. At itong title na ito ay binigay sa atin ng Panginoon dahil sa buhay natin bilang mananampalataya, mayroon tayong dapat maunawaan kung saan natin lagi isiniswitch yung ating kaisipan. Okay? Switch on your switch. Okay? Sabi dyan, tingnan niyo po yung ating nasa from natural to spiritual. Switch on from natural to spiritual. Amen? Kung ang natural natin ay talagang matumal, isi-switch mo yung kaisipan mo sa spiritual. Amen? Isi-switch mo. Yung mind mo, dali mo dun sa spiritual. Bakit? We are spirit being who lives in a body in this physical world. Tayo ay espiritu ng tao na nakatira sa katawan at ang espiritu na yan, hindi yan nabubuhay sa tinapay lang. Man does not live by bread alone. Man lives by the Word of God. Nabubuhay ang spirit natin sa Word of God. Kaya every time na pinipreach ang Word of God, ay ganun pala. Ay ganyan pala. Kasi sabi ng natural, wala nang pag-asa. Pero ang Word of God ay pag-asa. Ang mga may sakit, sabi ng mga may sakit ka. Naniniwala ka kasi may naramdaman ka. Pero sabi ng pag siniswitch mo yung isipan mo doon sa spiritual, ano sila sabi ng iyong switch doon sa mind mo? I am healed by the stripes of Jesus. Amen? Laging ganon. Ano man, ang kapaligiran kasi nagsasalita yan. Lagi nagsasalita. Kahit yung wallet mo, nagsasalita yan. Sigurado ko yung wallet mo, kunti na lang naman yan. Kung wala ka ng pera. Nagsasalita yung negosyo mo. Nagsasalita yan. Pero ano man sinasabi nga, huwag mong bigkasin. Amen? Kasi mayroon tayong kapangyarihan na kung ano yung sinasalita natin, nangyayari. Amen ba? Okay. In order that the righteous requirements of the law might be fully met in us who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Kung tayo nanampalataya sa Panginoon, by grace and faith, pagkapartner lang yan sa biyaya at pananampalataya ay nakaligtas. Amen, ligtas na tayo. At yung kaligtasan na binigay sa atin ay hindi nawawala. Tandaan yan, hindi nawawala. Kasi may nangangaral nawawala ang kaligtasan.
Kaligtasan natin ay regalo ng Diyos na binigay sa atin. At regalo, hindi niya babawiin yung regalo ng kaligtasan sa atin. Kaya sabi niya dyan, we do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Tingnan niyo po yung word na sinful nature. Hindi na daw tayo nabubuhay sa kaluluwa na nabubuhay sa mga kasalanan. Amen? Wala na tayo doon. Tuloy lang natin yung ating pag-aaral. Live according to the Spirit. Sabi ng Romans 8 verse 5, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Tingnan niyo po. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Ang tao na bumuhay sa laman at ang kanilang kaisipan ay nasa laman, hinahangad nila kung ano ang dinanais ng kanilang laman, ng kanilang nasa. Pero sa mga tao na bubuhay according to the Spirit, have their minds set on what the Spirit desires. Ano ba ang mga desire ng Spirit? Amen? What is the desire of the Spirit? Okay, mamaya po, madadaanan natin yan. According, sabi niya rito, according to the flesh, have their minds set on what the flesh desires, but those who live accordance to the Spirit, have their minds set on what the Spirit desires. Yan po. Kung tayo na kay Kristo, mabubuhay tayo sa ninanais ng Santo Espiritu sa atin. Amen? Yun ang gusto ng Espiritu sa atin. Dahil ang Espiritu ay nananahan, ang Holy Spirit, nananahan na sa ating Spirit. Ang ating laman, ang five senses, hearing, seeing, feelings, yan po ay nakalisan sa ating kaluluwa. Pero mayroon siyang ibinigay na isa, dinagdag yung faith. Amen? We are not living by feelings, but we live by faith. Dahil tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Tuloy natin. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Walk in the Spirit. Kaya i-tune in natin, i-switch natin yung mind natin in the Spirit. Amen? To be carnally minded is death. Kapag lagi tayo nakikinig sa ating soul, we walk by our soul, our senses. Sabi ng Bible, we will die. Walk by the Spirit so that you will not gratify the desire of the flesh. Ang Romans 8:6, malinaw. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Kaya kapag ang mind natin laging na minumuni-muni, pinanampalataya tayo, pagkakaroon tayo ng buhay na may kalakasan. Hindi tayo basta-basta natabuhan ng sakit. Kaya sa church, masama tayo. Dahil we walk in the Spirit. We are not walking. Ang hindi pagsamba ay yun yung buhay ng karnal. Kasi paano ka hindi ka nakasamba, hindi ka nakarinig ng spiritual food. Kaya ito kailan kung bakit may Sunday service, bakit may church. Kasi mahirapi din na aral na pag nasa biyaya ka na, hindi ka na dapat sumamba, wala nang samba-samba, kasi ligtas ka na naman. Marami din kalukuhan ng demonyo. Parang ayaw nila ng gathering ng ganito sa church. Dahil we are the church. Kaya minsan, sa church daw, pera-pera lang. Pero niyo po gano'n ang Diablo, inilagay sa mga kaisipan ng mga bulag sa paniniwala. Church, dito tayo nagdadala ng Word of God. The church is the assembly of God, of His people. At yung mga katuruan na yan, itinuturo natin
sa mga anak, sa mga apo, hanggang sa kanilang paglaki, ay patuloy na nilang hindi na mawawala sa kanila ang salita ng Diyos. Glory to God. Sabi ng Galatians 5:16, walk by the Spirit, so will not gratify the desire of the flesh. Kaya, switch on walking in the Spirit. Amen? Walking in the Spirit. Yun lang, inaatake ka ng kawalan ng pag-asa. I-switch mo yung kawalan ng pag-asa na sa Diyos may pag-asa. Amen? Ang tao na umaasa sa Diyos ay mapalad. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Amen? Blessed is the man who put his trust on the Lord. He will be like a tree planted by the rivers of water. When the heat drought comes, hindi siya natakot. Amen? Dumating man ang tagutom, hindi siya nawala ng pag-asa. Ganun po ang ating switch on. Amen? Okay. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Yan po. Kapag tayo nililid ng Holy Spirit na nananahan sa atin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. The law, the Ten Commandments. We are under the grace and faith of Jesus. Amen? We are no longer, if we are going to walk or live by the Spirit, we are no longer under the law, but we are under the grace of God. Kaya ang church natin, under the grace. Hindi na tayo under the law. Acts of the sinful nature. The acts of the flesh are obvious. Galatians 5:19. Ito yung gawa ng laman. Na nung tayo wala pa sa biyaya, di pa natin kilala si Kristo, ito po yung ang naghahari sa mundo. Gera, patayan, ito po yung nangyayari sa mundo. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, lahat ng internet, may mga ganong promotion. May mga nagpo-promote, may mga tao si Satanas para ipo-promote sa mga kabataan ang sexual immorality, impurity, debauchery, ayan, Acts, Galatians 5:19. The fruits of the Spirit. Ito naman po. Kung ang Holy Spirit na sa atin, ito yung gusto, nais ng Diyos sa atin. Amen? The fruit of the Spirit, number 1, love. Yung love. Love. Yung love na yan, galing yan sa Panginoon. Amen? Joy. Ay, joy. Tayo ba masaya? Hindi tayo nakasimangot sa buhay. Lahat ng ginagawa natin, lagi tayo masaya. Kasi ginagawa natin, ang lahat ng ginagawa natin, for the glory of God. Kapayapaan. Yan, gusto ng Panginoon ng kapayapaan. Ayaw ng Diyos ng hindi ka mapayapa. Forbearance. Ay, hindi ko gaano maunawaan yung forbearance na yan. Kindness. Kindness. Diba? Goodness. Faithfulness. Gentleness. Self-control. Against such things there is no law. Gentleness. Pag nagagalit tayo, kaya ba natin magsalita na mahinahon at hindi tayo nagsasalita ng masakit? Yan ang gentleness. Self-control. Ang self-control ay napakahalaga. Tutrulado mo ang salita ang bibitiwan mo. Amen? Kapag nagsalita ang presidente ng Israel at hindi niya inokontrol ang kanyang mga salita, maraming magagalit sa kanya. Amen? Ganun din sa pangangaral. Kailangan sa pangangaral ng salita ng Diyos, mayroon tayong self-control. Hindi tayo nagbibigay ng mga salita
i-condemn ang mga tao kahit nakita natin sa kanila yung kanilang karakter at pag-uugali. Amen? Hindi natin sila pinapatamaan ng mga salitang nag-condemn sila. Ang buhay natin, anuman ang sitwasyon natin, hindi tayo nagsasalita ng negative. Hindi tayo nag-isip na ganito, bakit kaya ganito. Noong araw, conscious tayo na kaya siguro ganito dahil mayroon tayong pagkakamali. Pero sa biyaya, hindi na tayo conscious doon sa ating mga maling gawa at nagbubunga na hindi nagbubunga ng katagumpayan. Amen? Ayaw matagumpay na at hindi na tayo naghahanap ng katagumpayan dahil nagbatayo tayo kay Jesus, si Jesus ay nagtatagumpay na para sa atin. Amen? We are not fighting for victory. Hindi tayo nagpaglaban para manalo. Mayroon na nanalo para sa atin. Yung kanyang panalo, ipaglalaban na lang natin. Yun na lang ang ating katayuan. Na panalo na tayo sa lahat ng ating gagawin. Pastor, kahit hindi mo ba nakikita ang katagumpayan, hindi deklara mo, Amen, and that is my faith. Amen? Kaya sasabi mo lagi na, tagumpay ka naman, babe. Huwag ka na malungkot. Amen? Masaya tayo. Amen? May pera o wala, praise the Lord. Amen? Kasi maraming tao, malungkot pag walang tatong. Gentleness and self-control, there is no law. Those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh. Tignan niyo po, yung flesh na crucified na, hindi na tayo nabubuhay according to the flesh. Amen? Paano, Pastor? Pastor Mark, kung dumadalo pa yung flesh na yan, yung works of the flesh, pag dumadalo sa isipan natin yan, isi-switch natin through the Spirit. Amen? Yan yung renewing of mind. Pag nag-isip ka ng nakapag-isip ka ng masama, dahil sa ano pa naman tayo, hindi naman laging nasa Spirit tayo, hindi naman laging nagbuhok tayo ng Spirit. Kasi minsan, walking in the Spirit na, or walking in the Spirit, nandito pa tayo sa laman. Di ba? Nandito pa tayo sa laman. Pero sabi niya na, kung tayo na kay Kristo na, ang flesh ay nakasamang na crucify. Amen? Hindi na ang flesh ang nabubuhay sa atin. Hindi na yung 5 senses ang nabubuhay sa atin, kundi yung faith na natin sa anak ng Diyos. Galatians 2:20. Ayan. Genesis 2:16. Ang command na yan ay binigay kay Adan. The Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Yan yung word of God. Amen? Yun yung panlaban kay Satanas. Amen? Yun yung panlaban sa mga negative na nakikita natin sa mundo. Marami ng tao natatakot na sa gera na nangyayari. Gera sa Ukraine, gera sa Israel, at wala pang gera sa buong mundo. Nagsasabi na sila ng magkakaroon ng World War III. Namumuna na sila kasi may nila dahil sa nakikita lang, nagsasalita na agad sila. Pero tayo, ang faith natin, ano man ang mangyayari sa mundo, ingatan ka ng Diyos. Diba? Ano man ang mahirapan sa mundo, God will supply your food, your needs. Yun lagi. At yun lagi gusto ng Panginoon na marinig natin. Amen? Lagi natin marinig, God will supply all our needs. Amen? God will supply doon sa tindahan mo. Na ang tindahan mo ay bumilis na bumilis. Malakas na malakas. Amen? Huwag mong tignan yung kunting benta. Pag diniklara tayo lagi ng pag-asa. Pag diniklara tayo ng himala, I declare miracles. Amen? Yan ang sabi ng Diyos kay Adan. Pero, lumapit si Satanas na nagkatawang ahas
kay Eva. Si Eva ay asawa ni Adan, pero siya nilapitan ng ahas. The serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Talaga ba sinabi ng Diyos na huwag niyong kainin ang bunga ng puno sa garden? Sumagot si Eva. The woman said to the serpent, "We may eat from the tree in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." Kinuot ni Eva, pero ano po nangyari? Bakit natukso si Eva? Bakit natukso ang pinanggalingan ng kasalanan? You will not certainly die. Sabi ni Satanas, you will not certainly die. The serpent said to the woman, "For God knows that when you eat from it, your eyes will be open. You will be like God, knowing good and evil." Dito po, mayroon pong salita dito na nalito si Eva. Nung sila inilagay sa garden, sila ay representative ng Diyos. Na parang sila na rin ang Diyos sa garden. Amen? Pero tingnan niyo po, sabi ng Diablo, "For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." Alam nila kung sino sila, pero knowing without believing. Alam ni Eva, pero hindi sila naniniwala na sila yung Diyos na pala. Kaya sabi ni Satanas, matulad kayo ng Diyos. Matulad kayo ng Diyos kapag kinain niya. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open. You will be like God. Tingnan niyo po. Alam niyo po, yung mga manluloko sa mundo, ganun din ang ginagawa. Operan ka ng malaki. Laki-laki ng bigay mo. Pag naniniwala ka, maglagay ka. Pero pagdating na araw, yung laki na pinangako, wala. Siyempre gusto natin malaki makukuha. Tingnan niyo po, you will be like God, knowing good and evil. Hindi nila alam na Diyos na para sila. Ganun din ang style ng mga manluloko sa mundo. Amen? Nag-aalok sila ng malalaking investment na malalaking kita. Pero magulat ka pagdating sa dulo, patibok na pala. Lahat ng pera mo nawawala. Kaya all truth is parallel. Amen? Di bali na magtinda ka ng kamatis, sibuyas, maliit ang kita, pero tuloy-tuloy naman. Hallelujah. When the woman saw, tingnan niyo po, si Satanas, tinutokso niya tayo sa pamamagitan ng mata. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, napakaganda, napakasarap kainin. Kaya hindi lahat ng maganda at masarap kainin, hindi nakakabuti. Amen? Pero tingnan mo, natukso si Eva, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Si Adan, nadala na rin. Amen, nadala na rin siya doon sa tukso. Hindi na siya nakapag-isip. Alam niyo po, ang Diablo, kung ano yung nakikita natin, yun ang ginagamit ng Diablo para baguhin ang salita ng Diyos. Huwag niyong kainin yan. Pero ang Diablo, pinakita niya na napakaganda sa mata. That the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Napakagandang tingnan, napakasarap kainin, desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Tingnan niyo po, nang dahil sa kagandahan ng bunga, binago ang kaisipan ni Adam at Eve para i-twist yung sabi ng Panginoon na huwag niyong kainin. Kaya,
Ang circumstances natin, binabago niya ang salita ng Diyos na pinangako ng Diyos sa atin. Sino paniwalaan natin? Yung kapaligiran natin o ang salita ng Diyos? Maribig. Amen ba? Salita daw ng Diyos. Amen po. Kahit anong mangyari, ang salita ng Diyos, sinasabi niya, hindi nagbabago. Kaya tulad ng mga nangangaral, manimpalaya kayo paligtas. Mamaya-maya pag nasa loob na ng church, nakita na yung hindi maayos yung pagkakaugali ng mga naniniwala kay Jesus sa sabi na, hindi kayo makapasok ng langit. Di ba iskap ganun din? Kayo mga nangangaral na maniwala kayo sa Diyos, magkaroon kayo ng buhay walang ban, pupunta kayo ng langit pagdating ng araw, dahil sa inyong mga gawa, hindi kayo makapasok ng langit. Matthew 7:7. No, amen. Ang mga pastor na nangangaral ng tunay na Diyos, ano bang nakikita niya? Hindi siya naniniwala na ang taong kumikilala sa Diyos ay mapupunta sa impyerno. Yan po ang isang kasinungalingan mula kay Satanas. Ganun ang nangyari kay Eva, na binigay niya ng halimbawa sa atin na ano ba yung circumstances na nakikita natin sa kapaligiran, kahit sa mga pastor, kahit sa mga tao, na pwedeng baguhin ang salita ng Diyos, huwag po natin baguhin ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, sinasabi niya, pinagpala ka na, bless ka na, pinagaling ka na. Ano ka nang nararamdaman mo? Tuloy lang sa pananampalataya. The moment na tuloy-tuloy ka na ng palataya, pinagaling ka na, magaling ka na. The moment na tuloy-tuloy ka na naniniwala ka ng palataya ka, at pinagpala ka na, mararanasan mo kasalanan. Amen? By faith. By faith lahat yan. By faith lahat. Hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. Kasi yung faith na yan, yung binigay ng Panginoon pang-anim na pakiramdam. 5 senses, ginawa niya 6 senses, dahil ang faith ay pinakamahalaga para maunawaan natin ang mga salita ng Diyos. Okay, tuloy natin. Nung sila ay magkasala, the eyes of both of them were open. And they realized they were naked. Nung hindi pa sila kumakain, wala silang pakiramdam sa sarili nila. Kung may damit sila, wala. Pero nung sila ay nagkasala, naalala na, ay wala pala tayong damit. So they said, we should big leaves together and make coverings for themselves. Gumawa sila ng dahon at tinapanilakan ng sarili. Tingnan niyo po. Pero kung titingnan mo, ang Diyos nagkatay ng tupa at tinamitan si Adam at Eve. Ibig sabihin, kahit nagkasala si Adam at Eve, hindi pa rin galit ang Diyos sa kanila. Sila ang nagtalo sa Diyos kasi sila ay nakagawa sa kasalanan. Ang akala nila, galit ang Diyos sa kanila. Same with us, kung tayo nabubuhay sa mundo ito, hindi galit ang Diyos sa atin. Pag tinanggap natin si Jesus, hindi tayo parulusahan, dahil tayo nagkamali, dahil tayo nagkasala, dahil lahat ang kasalanan natin nagagawa, kahapon, ngayon, at kasalanan na magagawa pa natin, tayo pinatawad na, nilinis ng kanyang banal na dugo. Hindi galit ang Diyos sa atin. Amen? At anong katunayan ng hindi galit sa atin ng Diyos? Mararanasan natin ang mga biyaya at pagpapala na ipinangako ng Diyos sa atin sa tulong at sa kapangyarihan ng Santo Espiritu. Hallelujah. Palagpakan natin si Jesus. Hallelujah. Glory to God. Ito naman, dito pa ako magtatapos. Jesus walks on water. Jesus walks on water. With the same disciples saw him walking in the lake, they were terrified. It's a ghost, he said, and cried out in fear. Iyak sila, sumigaw. Ay, multo. Nadaanan natin yung araw ng mga patay. Amen? Maraming multo, maraming araw ng mga patay o ng mga namatay. At gano'n ang tingin nila kay Jesus. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, do not be afraid. Ang lagi sinasabi ng Panginoon, huwag kayo matakot. Amen? Sa mundo ito, huwag kayo matakot. Huwag natin katakutan ano mang negative na nakikita natin sa mundo, mga negative na darating. Maraming negative na mga negative. Pero
hindi natatalab sa atin yung mga negative na yan. Dahil sabi ng Panginoon, take courage, magpalakas ka. Huwag kang matakot. Amen? Lord, sabi ni Pedro, si Pedro, siya yung maapil. Si Pedro, laging, sabi niya, parang pabila. Laging inaano niya yung sarili niya. Kaya sabi niya, Lord, if it is you, tell me to come to you the water. Kung ikaw yan, Panginoon, palapitin mo ako dyan sa tubig. Sumagot ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Tingnan niyo po, yung salita ng Panginoon come. Yun yung word of God. Kaya siya lumakad sa tubig, kasi sinabihan siya ng Panginoon come. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Tingnan niyo po. But when he saw the wind, nung makita ni Pedro yung hangin, bakit when he saw the wind, wala naman nakakita sa akin. When he saw the wind, dahil umangat yung alon, umangat yung tubig, at maaaring madilim yung ulap. He was afraid. Tingnan niyo po, natatakot siya sa nakikita niya. Nagpaliwala ang salita ni Jesus na come. Amen? You are blessed. Dumating si Satanas, hindi. May sakit ka. Ano yung sasagot mo? Ano salita ng Diyos na pwede mong bitiwan na parang kalabanin yung salita ng Diablo sa iyo? I am healed, I am prosperous, I am healthy, I am wealthy. Amen? Ako'y matalino sa pag-aaral, Franz. Napakatalino mo. Magiging number 1 ka sa exam mo. By faith. Amen? Hindi mahirap, di ba? Pero sabi ng Panginoon, magiging matalino ka. Okay. He was afraid and beginning to sing. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po ito. Nang dahil siya'y natakot, siya'y lumubog. Ibig sabihin, kung ano pa ng mga negative na nakikita natin at pinaniniwalaan natin, pwede tayong mamatay. Pwede tayong bumagsak. Pwede tayong malunod. Tingnan niyo po, beginning to sing. Dahil may nakita siya. Ang tanong, totoo ba talaga ang kanyang nakikita? Totoo ba talaga? Totoo ang nakikita niya. Amen? Pero kasama niya ang Diyos. Tumawag pa rin siya, Lord, save me. Lord, save me. Anong ginawa ni Jesus? Immediately, Jesus reached out his hand and called him. You of little faith, he said, why did you doubt? Kasi, mali ang pananampalataya ni Pedro. Nagdududa si Pedro, nagkaroon siya ng unbelief. Kasi nga doon sa panahon na yun, puro unbelief. Kaya maraming tao hindi naniniwala sa Diyos kasi bihira sila makarinig about Jesus, about God, that Jesus, the God, Jesus is God, are doing miracles. Siya ang gumagawa ng mga himala. Siya ang nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa tao. Amen? Kaya sabi niya, you little faith, lulubog si Pedro dahil nakita niya o ano yung ginawa ng Panginoon. Immediately Jesus reached out his hand and called him, you of little faith, he said, why did you doubt? Bakit ka nagdududa? Amen? Kaya ang inimi ng faith, doubt. Pagdududa. Kailangan tayo naka-switch on to the Spirit. May nakita tayo, pero hindi natin pinaniniwalaan yan. Pag tinignan mo yung verses ng baba na yan, kasunod ng verses na yan, sa susunod ng verse na yan, nung makasakay na sila sa bangka ni Jesus, nagulat sila na wala yung hangin. Nawala yung unos. Amen? Yun po ang ibig sabihin dyan, na lahat ng mga
nakikita natin na kawalan ng pag-asa, tinatakot na tayo. Amen? O ano, ang laki na nagastusin natin sa anniversary. Kaya ba ng Diyos? Amen? Siyempre, Diyos siya, kaya yan. Kaya tanong, naniniwala ka ba? Hindi, naniniwala ka bang hindi kaya? Siyempre, hindi. Naniniwala tayo kaya ng Diyos. Naniniwala ka bang maunlad ng kabuhayan mo? Amen. Kuya Ed, punta pa tayo sa malalayang lugar. Malakas pa tayo eh. Amen ba? Glory to God. Darating ng araw, lahat tayo makapunta sa kanyang lugar para lang mangaral. Tulad na sinasabi ko, si Jesus nangangaral naman eh, naniniwala yung mga tao. Hinihipo yung kanyang damit, gumagaling sila. Tayo, ipangaral natin yung buhay walang hanggan. Kung inalaw lang na makabuo tayo ng church, at paglagay ng pastor doon, bakit hindi? Pero gusto ko ng Panginoon na marating natin ang mga lugar para ipangaral natin si Jesus. Hallelujah! Yun po, sa umagang ito, yun po yung switch on your switch. Do not switch on your switch on the negatives, on the circumstances. Switch on by faith. Living by faith. I mean, lagi tayo by faith. Lagi tayo by faith. Ano sabi? Faith coming by hearing, and hearing by the word of God. Sa ating cellphone ngayon, napakarami natin pwedeng mapakinggan. Amen ba? Ngayon po ako po'y mananalangin sa lahat na nakaabot ng mensahe ito. Pero bago tayo manalangin, nais ko munang sumunod kayo sa panalangin ito upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo, linisin, at mula sa araw na ito, ikaw na mag-aring sa aking puso. Salamat sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay naman, ipanalangin ko ang lahat ng mga may sakit. Tulad ng sinasabi ko, anuman ang sakit mo, pinagaling ka na ng Panginoon. You are healed inside you when you believe. That was 2,000 years ago, ang pagpapagaling ng Panginoon, pinagaling na niya kayo sa pangalan ni Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, lahat ng mga may sakit, lahat ng uri ng sakit, lahat ng sumpa ng sakit na minanapa sa mga ninuno, ito'y hindi nadadaloy sa lahat ng nanampalataya na naniniwala sa iyo. Pinuputol ko ang sumpa ng sakit sa puso, ang sumpa ng sakit sa cancer, ang sumpa ng colon cancer, in the mighty name of Jesus. I bind you and I rebuke you. I command you to God be gone in the name of Jesus. By faith, you are healed. By faith, you are prosperous. By faith, you are healthy. You will live long and satisfied life. Sa lahat ng mga may negosyo, sa tingin mo, lulubog na ang barko. Lulubog na ang iyong kabuhayan. In the name of Jesus. Hindi yan totoong lulubog. Ang tiwala ka sa Panginoon at ang iyong barko, ang iyong negosyo ay patuloy na lumulutan, patuloy na marating ng mga lugar ng paroonan, patuloy na sumasagana ang iyong kabuhayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Stop.